Lagot, matindi to, Jinggoy at Villanueva nilaglag lahat sa Kongreso. Kimbo ko mananagot, OVP budget! Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kabayan TV. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. Ayan ha. At syempre, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ang nagbabagang balitang ito. Baga-baga. Pasok! Si Jinggoy at saka si Villanueva, no? Pero yun nga po yung maganda ron, no? Kasi hindi naman masasabing kapartido sila ni Pangulong Duterte o ni BP Sara, no? Pero ang tansya ko hindi nila maatim, no, na maging bahagi sila ng pagbabawas. Yung kumbaga yung lalo na to si Jinggoy kasi naging vice president ang tatay nito bago maging presidente. Siguro ayaw niya na ganun, no, yung ikalawa, alam niyo naman si Joel Villanueva, kilala natin na may ref sila nung Siko, no? Isa to sa mga siniga ni ko, siga Iba talaga yung nagagawa ng may control ka ng pera Ayon nga kay BP Sara, dalawa sila ni Martin na may control ng pera ng Pilipinas. Kaya tignan niyo attitude nilang dalawa, siga no? Sigang-siga kay Jinggoy po. Alam niyo mga senador po yan no? Siga. Binoto po yan ng buong Pilipinas sa inyo. Eto, consistent tayo dito, di ba? Hindi po tayo yung tinitignan ka namin na ano ka ba? Ang tingin natin, kung ikaw pro Duterte at anti-Marcos, okay ka. Kung pumapanig ka po, sumusuporta ka per issue, di per issue lang tayo magkakampi sa issue po ng ayaw nilang tapyasan. Tututulan ba natin si Jinggoy? Siyempre, mas gusto natin na hindi tutulan, mas gusto natin na, hindi po ba? So kahit sila, no, eto nga si Jinggoy, si Senator Jinggoy at si Senator Villanueva ay tutol sa pagtapyas ng budget ng OVP na talaga namang dapat na hindi ginagawa. 'Di ba? Isa pa, syempre uulitin natin yung paulit-ulit na sinasabi natin is Vice President po 'yan. Hindi dapat tinatrato ng ganyan, hindi dapat ganyan ang treatment sa Vice President. 'Di ba? Kasi napakadami nga naman na Vice President na dumaan na wala namang problema tapos nung kasama si VP Sara noon sa gabinete is okay naman ang nangyayari. Tapos nung nawala is biglang ganito. So anong iisipin ngayon ng mga tao? 'Di ba? Anong iisipin din ng mga 'yan? 'Di ba? Kaya tinatapyasan ng budget si VP Sara or ayaw bigyan ng budget. Dahil syempre iisipin nila is nagkakapersonalan 'to. No, lumalabas na dito yung mga kakampi at hindi. Sa nangyayari kasi ngayon kay VP Sara, malalaman niya dito kung sino talaga yung sumisimpatya sa kanya. At kung sino talaga yung mga totoong tao sa tabi niya. 'Di ba? Kasi hindi niya malalaman yun Kaya tamang-tama lang din yung pag-alis niya sa gabinete kasi doon niya malalaman talaga kung sino talaga yung mga totoo sa kanila, sa mga Duterte. 'Di ba? Ngayon, is nakikita natin kung sino yung mga taong totoo. No? Kasi minsan may nagsasabi din kay Senator Jinggoy na ganon-ganon daw, 'di ba? Parang Pero ito naman, syempre, kung si Senator Jinggoy naman, tama naman si Sir Badong Aratiles, na kung siya tutol, edi okay yun. No? Okay na yun. Basta importante is alam nila kung ano yung tama at mali. At saka ito etong mga itong mga senador kasing to, sabi nga din uli ni Sir Badong, eto ay binoto ng buong Pilipinas. Buong Pilipinas to. So, hindi dapat sila sinisiga-siga kung tutuusin. 'Di ba? Buong Pilipino ang bumoto dyan 'Di ba? Milyon ang inaabot. Ngayon, syempre, yung mga nagsisiga-siga sa kanila, ilan lang naman ang bumoboto doon. Totoo naman, real talk naman. 'Di ba? Libo lang naman. Syempre, per distrito lang naman 'yun. Hindi katulad ng mga senador. Ngayon, eto kunwari magkaroon lang tayo ng hamon. O sige. O late na ngayon, 'di ba? Late na. Kumbaga, pwede ba silang humabol? Hindi, halimbawa, next 2028. Ayan, 2028.
subukan nilang tumakbo ng senador. Ayan. Subukan nila. Kapag sila nakapantay dyan sa mga yan, yung mga tumitira kay VP Sara, ha? Yung mga bumabanat sa kanya, tsaka dyan sa mga senador na yan, subukan nilang tumakbo sa Senado. Ngayon, kapag nakaabot sila dyan, diba? Kapag nakaabot sila at nakakuha sila ng maraming boto, kagaya ng mga senador na to, na maraming nakuha ng boto, doon may karapatan na silang mag-angas. Diba? Kasi mag-aangas ka, ilan lang naman bumoboto sa'yo. Diba? Kaya nga hindi pa pwede ipatupad yung Prime Minister. Mario Joseph, magiging Prime Minister naman, gusto iilan lang yung bumoto. Tapos magiging Prime Minister. Sakit nun. Diba? Mantakin mo. Mas mataas pa boto ng senador sa'yo tapos ikaw Prime Minister. Grabe! Kaya naman, wag naman ganon. Diba? Kumbaga walang kahirap-hirap. Diba? Tumakbo ka muna senador, yung patas na laban para malaman natin. Ngayon, baka mamaya makapasok ka ng top 3. Diba? Pero masama dyan, baka mamaya mas mataas pa sa'yo si Francis Leo Marcos. Loko. Ang point ko po dito, sa issue lang po na to, no? Maraming salamat sa mga katulad ni Jinggoy Estrada at saka nito ni Joel Villanueva kasi nagiging kakampi natin sila dito po sa particular issue. Ang katwiran nga nila, anong klase na yung OBP? Hindi, importante na yun na naging kakampi sila dyan sa parting yan. Diba? Pero hindi pa rin natin masasabi, siyempre si Jinggoy, hindi natin masasabi na, kampi kay VP Sara. Pero ang importante is, hindi sila pumapabor sa pagtapyas ngayon ng budget. Malaking laban yan, na may mga ganyan. Yung mga senador kasi para sa akin is very good talaga. No? Talagang, kaya sila gustong mawala sa eksena kasi ganyan eh. Kumbaga yung gusto ng Kongreso, hindi nila magawa hanggat nandiyadyaan ang Senado. Diba? Hanggat nandiyadyaan ng Senado, may kokontra at kokontra, isa pang tinik sa lalamunan yan. Po natin, bakit po nila sinusuportahan, no? Okay. Sabi po ni si Jinggoy po, ay Senate pro tempore. Pangatlo po yan sa pinakamataas, di ba? Pinakamakapangyarihan na senador. Una, siyempre, hindi, sa kumbaga, Senate President, tapos supposedly Senate pro tempore si Jinggoy. Tapos Majority Floor Leader. Yan, si Tol. Talo ka na, Tol. Ay, si Tol, nakakadismaya yung nangyari sa kanya, no? Kung tutuusin, ito kasi si Tol. Kung tutuusin talaga, kung hindi siya inendorso ng mga Duterte, hindi siya mananalo. Hindi totoo. Diba? Siyempre, ang laki din ng impact ng pagkaka-endorso ng mga Duterte sa kanya. So, siyempre, baka mamaya na-feel niya ngayon na, kaya ko na. Ako lang naman nanalo sa sarili ko, hindi naman ako naniniwala na in-endorse ako ng mga Duterte. So, eto, sigurado, masusubukan mo ngayon. Pag tumakbo ka, di ba, masusubukan mo ngayon kung mananalo ka. Pag nanalo ka, ayan na. Talagang ikaw ta. Alindar na ngayon ulit. Okay, sabi po ni Jinggoy, how can her office function if you slash her budget? I will try to restore the budget. Remember, she is the second highest official in the country. She deserves some respect and dignity. Yes, tama. Yun po yun, Vice yun yan po eh. yung nakalimutan, no? Yan po yung nakalimutan ng Kongreso, ng House of Dapat kasi, isinantabi nyo yung personal na problema nyo kay VP Sara. Ayun yung nakikita dyan eh. Diba? Hindi naman kasi congressman lang si VP Sara na pwede mong ganyan, or mayor, or what. Diba? Vice President yan. At isa pa, napakaraming supporter niyan. Kahit pa paano, marami ding mga kaibigan niyan. Diba? Maraming naniniwala sa kanya, tapos ganyan yung magiging treatment. So, syempre, talagang ang magiging balik sa mga taong nanggigipit kay VP Sara is mga negative. Diba? Pag-iisipan sila ng hindi maganda. Alam nga naman pag-isipan sila ng maganda sa ginagawa nila. Kumbaga
Mga Duterte kasi yan. Lahat ng isyong gawin mo dyan, siguradong puputok at puputok. 'Di ba? Ngayon, kung ginagawan din ng issue si VP Sara, ang problema, hindi siya naaapektuhan ng mga issue. Yung mga tao is solid pa rin sa kanya. So yung nagbabato ng issue kay VP Sara, yun ang kawawa. Diba? Representative, no? Yung respect na dapat ibigay sa second highest. Tama. Second highest po. No, ulitin lang natin. How can her office function if you slash her budget? I will try to restore the budget. Remember, she is the second highest official in the country. Makinig kayo, taga-HOR. She deserves some respect and dignity. Yan po yung gusto nyong tanggalin eh. Nasanay po kasi kayo sa kaimbestigan ninyo na contempt, no? Sinanay nyo yung sarili nyo. Marami dyan sa mga mahilig mag-contempt, hindi naman mga abogado. Dapat pinanunood nyo kung gaano katyaga sila Miriam Santiago. Nung panahon na sila Miriam Santiago ay senador, alam nyo po ang ginagawa nila? Yung gusto nyo pong palabasin. Ang gusto ng mga congressman sa kanilang mga pagtatanong, palabasin na nagsisinungaling. Pero hindi po, pinalalabas nyo po na siga kayo eh. Ang lumalabas po, sinisiga ninyo yung mga bisi. Yung ibig sabihin, yung mga walang kakayahang magtanong, ganito sila magtanong. Bakit hindi ka magsasalta? Yes or no lang? Si Vice President nga nagtatanong, no? Ano yung sagot ni si Abante nagtanong? Yes or no lang? Madam Vice President, yes or no lang? Kung makapagtanong, kala mo siga eh. Darna na yan! Diba? Grabe naman kasi makapagtanong. Akala mo naman kung makapagtanong, kala mo milyon yung bumoto. Yung tinatanong mo, 32 million ang bumoto. Tapos ikaw libo lang, tapos ang tapang mo magtanong, angas. Angas! Parang Parang ikaw pa yung parang ikaw pa yung mas mataas doon sa inaano mo eh. Kinakausap mo yung tinatanong mo di ba? Kahit pa paano magbigay ka naman ng respeto. Sir. Hindi ako nagbabanggit ng pangalan, hindi ako magbanggit ng pangalan. Pero kahit pa paano is magbigay naman sila ng respeto. 'Di ba? 32 million ang bumoto diyan. Hindi 100,000. Masyado mo kami Yes, Mario Joseph. Hindi. Di ba? Wala kayong karapatan na magtanong kung pikon kayo. Ganda ng sagot eh. Alam niyo yung meaning ng sinasagot niya, no? Sinabmit ko na lahat, bahala na kayo kung kakaltasan nyo. Ang tatapang, kinaltasan. Kinaltasan nyo Sino ba yan ang altas na yan? Si Ko tsaka si Kimbo. Biglang naglabasan ngayon. Akala nyo kasi sa mga Duterte, bobo eh. Hindi po. No? Ini-issue nyo si BP Sara sa wala naman. Tanong, sinabi ba ng COA na binulsa ni BP Sara? Hindi. Wala pong sinabing ganun. Ang confidential fund na pinoproblema nilang ginastos ng 11 days, ang sinabi lang ng COA, paliwanag nyo, bakit nyo yung pinang-reward, bakit nyo yung mga dapat reward lang, dapat ganito lang, bakit nyo pinambili ng computer? Binili pala. Hindi pala ganun. Kaya kinakailangan lang nila magpaliwanag within 90 days. 90 days pa ba dong? Oo, 90 days pa. Bakit nagpuputak na ng mga congressman? May issue sila kay BP Sara. Yun nga, hinahanapan lang talaga ng issue. Ngayon sinagot na nga, di ba? Sinagot na ng COA. Okay na, so hindi na napatunayan. Kaya nga may mga tao talagang kumakausap talaga sa akin. Meron mangilan-ngilan na bakit ako pumapanig sa mga Duterte. Uulitin ko ganyan, lilinawin ko. No? Samantalang may mga kasama ka na napapanood namin na pro-administration. Sa totoo lang, Sa totoo lang. Hindi ako kumakalaban sa kung ano yung administrasyon ngayon. Nire-respeto ko yung presidente. Kaya nga wala kayong nadidinig sa akin na pambabastos ko sa presidente. At lalong-lalo din na wala kayong nadidinig sa akin na pambabastos sa mga kapwa vlogger ko
kahit sila ay nasa administrasyon nakakampi. Kahit doon sila nakapanig. Nirerespeto ko sila, nirerespeto ko ang kanilang mga opinyon. Hindi ako nakikipaglaban sa kanila, no, kahit kailan. Kung meron man kayong nadidinig sa akin na ganito, na medyo tayo hindi tayo, ang isa para sa akin, hindi ako sumisimpatya doon sa mga tao na masyadong yung ginagawang panggigipit sa mga Duterte. Kasi nakikita ko kasi dito sa puntong ito, no, na tama para sa akin ang mga Duterte. Tama sila para sa akin. Nasa katwiran sila. Ngayon, bakit hindi ako pumanig? Samantalang may kasama ako na vlogger na nagba-vlog about sa administrasyon, pinagtatanggol ang administrasyon. Magkaiba din ang paniniwala namin. 'Di ba? Ang paniniwala niya 'yun, nirerespeto ko yung paniniwala niya, nirerespeto niya din yung paniniwala ko. Ganun, lahat ng mga Marcos vloggers, lahat ng mga administration vloggers, nirerespeto ko silang lahat. Pati, lalong-lalo na tong mga DDS vloggers is nirerespeto ko yan. Nandito kasi ako sa gitna. Sabihan nyo na akong duwag sip-sip. No? Para sa akin, gusto ko kasi maging transparent No? Kung may magandang ginagawa sila, no, yung administrasyon or kahit sino, no, si Tamba, si Ko, kahit sino, mga congressman, kahit sino, is hindi ako magdadalawang isip na purihin sila. Kasi tama yung ginagawa nila. Ngayon, ang nakikita ko kasi dito, no, kaya ako sumisimpatya sa mga Duterte, nakikita ko yung ginagawa sa kanila. Doon ko napatunayan sa sarili ko na bakit nila ginaganto yung mga Duterte samantalang malaki naman yung naitulong sa mga Marcos sa administrasyon. Kaya nanalo. No, nanalo. No, bilang presidente, bilang vice president, yung unit team is naging maingay, talagang tumunog. 'Di ba? Malaki din ang naitulong kahit itanggin niyo na hindi na walang naitulong ang mga Duterte, hindi malabo 'yun. Malaki ang naitulong nila. Kahit nung nanunungkulan pa si Tatay Digong, malaki din ang naitulong nila sa mga Marcos. So ang tanong ko sa sarili ko, bakit ginaganto yung mga Duterte? Wala naman silang ibang ginawang masama sa mga Marcos. Bakit nagagalit yung mga kasama ni PBBM? Bakit nagagalit yung mga kasama ni PBBM sa mga Duterte? Yung mga alitap-tap. Ano ba ang kasalanan nila? So nakita ko, nung lumabas yung survey, doon nagsimula lahat. Kasi hindi ko masasabing may nagsimula niyan yung kay Gloria tsaka hindi doon. Nung lumabas ang survey, doon na nagsimula na nagiging number 1 si VP Sara. So ang iisipin ko, bakit ito? Para ba sa kapangyarihan to? Ayaw ba nilang magtrabaho? Mas gusto pa nilang sirain yung magandang samahan na nabuo, yung unit team, kaysa ipagpatuloy yung magandang adhikain ng unit team? Diba? So pinag-aralan ko yun, tinignan ko, sinundan ko ng sinundan yung istorya na yun. Hanggang sa napagtanto ko sa sarili ko na nasa katwiran tong mga Duterte para sa akin. No? Alam nga namang nasa katwiran sila tapos kakampi ako sa mali. Diba? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ako, hindi ako binabayaran. Walang bayad sa akin dito. Diba? Walang bayad. O sinasabi sa akin, delikado yung ginagawa mo. Hindi ako delikado dahil wala akong taong sinisiraan. Wala akong taong Nagbibigay lang po ako ng komento ko. Diba? Nagbibigay lang ako ng komento. Bakit ako matatakot kung hindi ko sila sinisira? Diba? Wala akong sinasabing masama sa kanila. Diba? Inilalabas ko lang kung ano yung nakikita ko, yung nadidinig ko. Diba? Yun lang. Kung ano yung nasa puso ko, sinusunod ko. Diba? Kumbaga sa akin, yung paniniwala ko is hindi mababali Diba? Hanggat nakikita kong ganito, hanggat nakikita kong may katwiran ng mga Duterte sa pakikipaglaban nila, hanggat nakikita kong nandiyadyaan sila, na ginaganyan, is hindi mawawala yung simpatya ko sa kanila. Diba? Ngayon, kung ang mga Duterte may gagawin talagang hindi maganda at napatunayan talaga na merong hindi magandang ginawa ang mga Duterte, is aalis ako sa pagsasalita tong para sa kanila. Diba? Kaso nga lang, lahat ng mga ibinibintang sa kanila ay halos puro bintang lang.
Halos walang ebidensya, puro salita lang. So paano ako maniniwala sa mga sinasabi nilang masama sa mga Duterte kung wala silang matitibay na ebidensyang nilalabas at si VP Sara ang naglalabas ng ebidensya na nagpapatunay na ginaganon sila, kaya sila ginaganon. Diba? Wala silang may issue. Kasi wala namang corruption eh. Wala namang plunder eh. Wala namang nagbibintang kay VP Sara na binulsa niya. Eh ano yung sinasabi ng mga opisina-opisina? Eh umupa ng opisina eh. Issue sa kanila. Bakit issue? Eh umupa ng opisina eh. Issue na sa kanila. Issue ba yung umupa? Sa kanila. Tumulong ba si VP Sara? Tumulong. Nakatulong ba si VP Sara? Nakatulong. Sabi ba ng COA, mali yung ginawang pagtulong? Ah, hindi po. Tinanong nila yung COA, kasama ba? 180 days daw. O, kita nyo? 180 days pa pala. Ako pa pala nagkaltas. At saka COA na nagpapatunay eh, di ba? Kung meron ka mang hahabulin about sa budget o tatanungin sa COA. Ngayon yung COA na ang nagpatunay na wala talagang anomalyang ginagawa si VP Sara. So sablay na naman kayo sa ginawa niyong pagbibintang kay VP Sara. Oh, balik tayo. Correction. Correction na accepted. 180 days. O, balik tayo. Meron po bang overpricing? Ha? Doon po sa pag-upa ng opisina. Sabi po ng ng congressman, baka may overpricing. Bakit daw baka may overpricing? Baka. Kasi daw si Lenny, eto lang yung upa. Si VP Sara, ang laki ng upa. 12 yung kay VP Sara, kay Lenny isa lang eh. Ganun ba yun? Oo, 12. Kahit hindi kayo magaling sa math, katulad ni Badong. Ano ang mas malaking upa? Sa isang opisina o sa 12? 12. Kasi 12 yun eh. Tama. May overpricing ba? Sabi ng COA. Wala. Pero sabi ni Franz Pumarin, mura daw yung upa ni Lenny. Franz Pumarin. Basketball yun ah. Si Franz Castro. Talaga hinahanapan talaga nila ng butas eh, no? Grabe. COA na mismo nagsabi. Ano ba, Sir Badong, oh? Talagang ayaw nilang tigilan si VP Sara. Sir Badong, talagang pinapag-init ang ulo natin. Pag mura ba yung upa ni Lenny, meron ng overpricing? Wala. Ano yung sinasabi? Kaya nga sabi nung isa, baka lang. O, baka lang pala. Baka lang pala. Baka may overpricing. Kaya nyo... Ngayon, ang tanong, nakatulong ba si VP Sara? Opo. Tinanong ng isang congressman yung COA. Kasama ba sa trabaho ng VP Sara yung social services? Opo. Binasahan siya ng COA eh. Kasama sa trabaho. Ha? Kahit may DSWD na kasama sa trabaho? Opo. Basa uli yung COA. Kasama pala sa trabaho. Paano tong script namin? Trabaho po ng Vice President ang magbigay ng social service. Oh. Bakit, Jinggoy? Diba? There's nothing wrong. Kaya nga hindi pwedeng mawalan ng budget ang Office of the Vice President. 'Di ba? Dahil yan ang nilalapitan ng mga tao. Lalong-lalo na ang nakaupo sa Office of the Vice President is si VP Sara. Mas lalong madali siyang lapitan. 'Di ba? Yan ang pinupuntahan natin. Kaya hindi pwedeng mawalan ng budget o matapyasan yan. Kung mas maganda pa nga, mas madagdagan pa eh. Mas marami pa siyang matutulungan. Ang kaso, syempre, iniiwasan nila yung ganun na madagdagan o magkaroon ng budget si VP Sara na malaki para ipantulong. Siyempre, kapag tumulong siya sa mga tao, alam na ang magiging result. Diba? Alam na nila magiging resulta eh. Dagdag ganda points na naman kay VP Sara yon na ayaw nilang mangyari. With the minority scrutinizing the budget of the top two leaders as long as they can justify it. If they cannot justify it, we have to intervene. Ayan. So expected na niya yung minority ng mga senador ay bubusisiin. Sino po yung minority? Ang minority floor leader po si Kokok Pimentel eh. Sabi ni Kokok, karapat-dapat lang na magkaroon ng budget ang Vice President para siya mag-function. Etong sinabi ni Kokok para siya mag-function bilang pangalawa sa pinakamataas at may kakayahang humalili just in case anong mangyari sa presidente. Yun po ang trabaho eh. Bakit mo tatanggalan ng budget? Yun po ang leader. Pero syempre, hindi susundin niya na Risa Ontiveros. Kaya nga gusto nilang ma-impeach yan si VP Sara kung tutuusin. Gusto nilang mawala sa Senado eh, kung may ganon. Kung may ganon talagang issue
na impeachment na yan, sa akin, di ba, nadidinig natin ganun. Kaya siguro parang gusto niyong tanggalin eh. Siyempre, reserve siya eh. Kung sakaling kung may mangyari sa presidente, is alam nila na papalit ang vice president. So kung wala si VP Sara doon, no, kung wala natanggal si VP Sara, na impeach siya, syempre iba ang papalit. O di ba patag na sila ron. Kaya ako nagigits ko eh, lumang tugtugin na kasi yung ginagawa nyo. Bubusisiin niya ni Risa Ontiveros. Sabi ni Jinggoy, kahit busisiin mo yan, Risa, karapatan mo yan. Pero pag hindi mo na-justify, tatablahin ka pa rin namin. Alam mo, Roberto Nalos, kanino ako makikinig sa'yo? Huwag ako maniwala kay Jinggoy, sa'yo ako makikinig. Ibig mo sabihin si Jinggoy, alam nyo, gawin yung perperaso, no? Hindi po natin sila ini-endorse sa kahit anong kandidato. Ang sinasabi ni Jinggoy, gusto niyang hindi tapyasan ang budget ng Vice President. Pag po bang ayaw niyang tapyasan, magagalit ka pa rin? Hindi ka na tao niyan. Alam mo yun, dapat magpasalamat ka. Kasi yung tatlo po nating senador, tsak ayaw nilang bawasan yung... atin yun eh. Atin yun si Bato, si Go, tsaka si Robin Hood Padilla. Ang kinakailangan po natin para hindi makaltasan yung budget ni OBP ay iba pang senador bukod sa tatlo. Kasi tatlo lang yung atin eh. So may dalawa na. 5? Hindi po ba? Hindi ko naman sinabi suportahan natin si Jinggoy. Natutuwa tayo na kahit hindi natin kapartido, no? Tumakbo kaya ako senador, mga katunay. Boboto nyo ba ako? Kita yung kamalian ng ginawa. Hindi naman po tayo yung, ano ba tayo, ganun tayo kasupil. Si Jinggoy nagsalita niya, di ako makikinig dyan. Di wag ka makinig, pero wag mo kami idamay. Baga bahala ka sa buhay mo. Magpasalamat ka kung nakakatulong. Putya, wala ka nang pinag-iba rito kay BBM. Natulungan na lahat, hindi pa nagpasalamat. Okay, si ano naman po. Tuloy natin. Kung binabanatan, banatan mo. Kung nakakagawa ng maganda, tulungan mo. Ay, pasalamatan mo pala. Okay, tuloy natin yung sinabi ni Jinggoy. On the Senate side, the final version budget will depend on the decision of the plenary. And if the Senate version does not match that of House, it will be resolved by vote in BICAM. Diyan ang dapat bantayan. Kasi sa BICAM, diyan po, nagpapakitang gila si Ko at si Romualdez pag hindi nyo binantay ang mga senador. Ito naman po ang sinabi ni Joel Villanueva, no? I respect the decision of the House, but in my own personal point of view as senator, I cannot stomach. Hindi ko kayang sikmurain to slash the OBP's budget by more than half. Grabe. It may not be the part diba? of law, it may not be tutol part of talaga. rules of both houses, but we always submit to the traditions of our institutions. Tama. Ito po yung gusto nilang tanggalin, yung mabubuting tradisyon. No? Okay. Tapos, ito po, meron po ditong sinasabi, meron akong binanatan dito, no? Sabi, may picture nasa na ba yun? Ito. Kaya naman daw, sinusuportahan ni Joel Villanueva yung budget dahil in-endorse daw po ni Tatay Digong si Joel Villanueva noong 2022. Kaya naman pala, sabing ganun. Alam po ninyo, kayong mga loyalista. At least, marunong tumanaw ng utang na loob. Diba? Mahirap naman yung sinuportahan ka, tas di ka marunong tumanaw ng utang na loob, di wow. No? Maganda pong ugali ng tao, ng mga Pilipino. Isa po yan. Palabra de honor. No, sa, anong tawag dyan? Magagandang kaugalian, yung pagtanaw ng utang na loob. Yun. No? Babanatan nyo si Villanueva na kaya pala gustong ipagtanggol yung budget ni BP Sara dahil in-endorse siya ni Tatay Digong. Yun ang Palagay na natin palabra de yun ng honor. dahilan. Diba? Ano po ang masama sa pagtanaw ng sama ng... Ulit. Ano po ang masama sa pagtanaw ng utang na loob? Utang na loob. Yeah. Kung ang utang na loob mo ay kriminal at pinagagawa ka ng kriminalidad, yun. Yun ang masama. Yun. Tutol ka Diba? doon. May utang na loob ka sa kriminal. Yes. At dahil dyan, sinisingil ka ng utang na loob mo, pinagagawa ka ng krimen, doon po masama yung utang na loob. Pero yung pagtanaw ng utang na loob sa mabuting tao katulad ni Tatay Digong,
Ayon, natating natunghayan ng video na nagmula kay Banat Kabayan TV at syempre natunghayan din natin ang boses na yon na nagmula kay Sir Badong Arateles na binigyan natin ng reaksyon. Credits po, Sir Badong. So, syempre, anong masasabi nyo tungkol dito sa napanood nyo at napanood nating lahat, no, na video? So, comment lang po kayo sa comment box. So, once again, I'm BT and I'm out. Peace.